Okay ka lang? Nanginginig ako. Grabe. Sa dami ng napuntahan ng motor ko, ito na yata ang pinakadelikadong nangyari sa akin. At ito na din yung nagsilbing wake-up call ko kung ano ang dapat ayusin sa motor na to. Teka, bakit ba humantong sa ganito? Mula Bulacan, kailangan namin bumiyahe ni OBR sa Botolan, Zambales kahit makulimlim ang panahon. Kaya 1:00 ng hapon, umalis kami ng Norsagaray, Bulacan. Pahinto-hinto pa nga kami sa sama ng panahon. Ayan, 7-Eleven muna kami kasi muulan sa labas. Medyo nawala ni ulan, kaso tagal kami ng halos 1 oras. Rafael, baka ngayon Uulan na. Ulan na, silong ulit. Dito kami ngayon sa Pinalupihan, Bataan pa rin. Malapit na sa Olongapo. Tumo na kami dito kasi ang ulan, no? Grabe. Olongapo. Ayan o, yung sa ano ng truck. Ayan o. Grabe. Botolan, anong oras na? 9:35. Mula 1:00 ng hapon, 10:00 na kami ng gabi nakarating sa loob bunga sa Botolan, Zambales. Dito na din kami nagpahinga. At sa unang araw ay namasyal kami ni Mrs. sa isang burol na pinagtatambayan ng mga taga dito. At sa pangatlong araw, nag-decide na din kaming bumalik pero sa Castillejo, Zambales muna. Pero bago yon, pumunta muna kami ng Iba Museum sa Iba, Zambales. So ayun, punta na kami ng Castillejos. At mula nga sa Iba, Zambales, bumiyahe na kami papuntang Castillejos. Dito sa Castillejos, nagstay muna kami ng 1 araw para magpahinga. Ang DIY higaan ni Mrs. Saduyan siya, tapos ako dito. Yung makeshift bed para makapagpahinga. Mainit kasi sa bahay. At sa pang-4 na araw, nag-decide kami na bumiyahe ng gabi pauwi ng Bulacan para hindi ganoon kainit ang biyahe. At dito na mangyayari ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Sa una, napakasmooth ng biyahe namin mula Castillejo, Zambales. Pero pagdating sa Lubao, Pampanga, Naflatan yata tayo. Buti hindi ka gumalaw. Okay ka lang? Nananad ako eh. Buti na lang. Kasi baka nagpanik ka. Gumanon yung gulong oh. Grabe. Nanginginig ako. I'm glad we're safe. Straight. Gumaganyan tayo kanina oh. Grabe. Buti na lang nanonood ka. Kasi kung hindi magpapanik ka talaga. Ang bilis natin kanina, promise. Tiga. Tinan mo nangyari oh. Tinan mo nangyari. Flat out na naman. Gumanon tayo labo, di ba? Dire-dire tayo sa 60 kph. Gumaganyan kanino. Ang tagal oh. Hindi siya pumutok eh, pero bigla siya nag-flat na ewan. Bigla tayong dumulas. Grabe. Nanginginig ako. Kinabahan ako doon. Ito na naman. Ito problema. Nag-flat out na naman. Tigan pa kami mga aksidente. Sige Wab, lakad tayo saglit doon. Check natin kung may pagawaan doon. hindi ko na na-video pero biglang nagsigsag kami. Nag-video lang ako nung tapos na at naitabi ko na ng maayos ang motor ko. Good, thank you love. Napakapalad namin dahil ilang lakad lang may vulcanizing shop na sa kabilang kalsada. So doon ako nahinto, doon sa area na yon, doon sa bago magposte. Siguro gumigewang ako mula dito. Papunta doon sa may gilid. May naayos na yung motor natin. Grabe kung ano nangyari. Grabe, ang laki oh. Ito pa nga yung bakal na bumutas ng gulong ko. Kaya mula Lubao, hindi na mawala ang kaba ko sa nangyari. Dahil pwede palang mangyari sa akin yon anytime. Paano na lang kung nagpanik kami ni OBR at na-outbalance kami habang tumatakbo ng 80 kilometers per hour. At alauna ng madaling araw nang makauwi kaming ligtas ni OBR dito sa Norsagaray. Sa mga road trip ko, pansin ko, nasa pag-uwi ang madalas na pinakadelikado. Sa last video natin, ang gulo din ng pag-uwi ko. At sa video na to, na-realize ko kung gaano kahalaga ng pagkakaroon ng tubeless na gulong. Maingat ako sa kalsada, lalo na pagkasama ko OBR ko. Bago bumiyahe, chinecheck ko palagi ang motor ko. Pero hindi ko inaasahan
na ganito kadelikado ang disadvantage pag hindi naka-tubeless. Kahit anong ingat natin, hindi talaga natin malalaman kung kailan tayo maaaksidente. Kaya, ang priority project ko ngayon, gawing tubeless ang gulong ko. Sinasabi nyo na sa akin to noon, pero mas naramdaman ko ngayon ang halaga ng naka-tubeless. So totoo lang, nakaligtas kami sa aksidente, hindi lang dahil sa pag-check ng motor bago umalis, sa marahan kong pagpapaandar, o sa galing ng kamay ko ay handle ang manibela. Nakaligtas kami dahil sa tuwing bumabiyahe kami ni OBR, lagi kaming humihingi ng gabay sa Panginoon.